Kaya kung may problema, si Sap Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in Bar. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natakutin mo ang ating mga mayors. At sinasabi, Gobernador, pinapatawag kayo ni Anton Lagdameo doon sa isang restaurant dito sa Tagum City. Siya mismo pumunta sa Tagum City. Ang sagot ni Governor Hubahib, sabi niya, nakita mo yung mga tao dyan sa labas ng opisina ko, ang dami niyan. Kanina pa nag-aantay dahil may mga problema lahat yan. Hindi ko naman pwedeng unahin ko si Lagdameo dahil itong mga taong ito, sila ang nagluklok sa akin dito sa pwesto. At para ako naging gobernador. Siyempre, nung hindi dumating at pinuntahan ni Governor Hubahib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago at sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Governor Hubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant. We are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that SAP will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natakutin mo ang ating mga mayors, nihaharas mo sila, at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Dinad-name drop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sap Anton is no longer representing the principles and ideas of the President. Being Sap, he must be an extension of the President. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito, ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident, dahil sa kanyang pinanggagawa, ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors. At hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAP dahil he does not represent the principles of the President. When SAP speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa Presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal mga Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya doon kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng Presidente. E paano yung mga tao nandoon sa kanila? E paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng Presidente, hindi yung mga kasama niya doon, Lenny Robredo at Isko Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon. As I said earlier today, we are with the President. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Ang hindi lang namin maintindihan, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? Whoever sabotages services to the Filipino people, ay kalaban natin sila. Whoever stops the poor from receiving money, kalaban natin sila. Whoever stops the patient from receiving free medical care, kalaban natin sila. Whoever stops the student asking for
scholarship and isa-stop mo ang pagbibigay ng scholarship sa kanila, kalaban natin sila. Whoever tries to bring down Sultan Kudarat and to bring down Filipino people, kalaban natin sila. No matter how big or small we are, we don't really mind kung malaki o maliit tayo. Ang tanong lang, are we in the right place? Are we doing the right things? Is it the right time? If you're doing this all three rights na tama naman, tama ang ating pinaglalaban, nasa tamang lugar tayo, nasa tamang oras tayo, we will fight. Dahil ang ating gusto ay ang kabutihan. Ang gusto natin ay ang serbisyo sa tao. At ang gusto natin ay yung pagmamahalan na matagal na nating hinahanap, dumating at nais nating i-preserve.